Hallelujah, isang mabiyayang gabi po sa bawat isa higit sa ating Diyos na buhay. Amen. So, mag-chat niya po yung pastor, papunta ay Tita Jane, papunta Lapagon. Pero palugnaw po pulumasle. Amen. So, tatagal na lamang po. Amen. Hallelujah. Akin pong inaanyayahan ng lahat. Magbukas po tayo ng Biblia sa Galatia chapter 4, verse 6. Okay po, kung atin na pong nakita, akin pong babasahin sa wikang Tagalog. Galatia chapter 4, verse 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Sa wikang English po, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. Pansumandali po tayo muling manalangin. Yes, O God, pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, at sinasamba, Panginoon, ngayong kaorasan pong ito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy, Lord God, clear our minds, Panginoong Diyos, open our hearts, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, ikaw siyang mag-reveal sa amin habang pinagbubulayan namin ang iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord God, ng spiritual na pangunawa, Panginoong Diyos, upang anuman ang aming mapag-aralan, Panginoong Diyos. Ito'y tumimo, Lord God, ng napakalalim sa aming puso, Panginoon. Hallelujah, Lord God, katulad ng isang binhi, Panginoong Diyos, na naitanim, Panginoong Diyos. At sa dating na panahon, Panginoong Diyos, ito'y tutubo at mamumunga, Panginoong Diyos. Tunay nga, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita ay buhay, Panginoon, ito'y nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya patuloy, Lord, maraming salamat. Ito'y samot dalangin namin sa natatanging pangalan lang, Jesus. Amen. Okay po. Aking pong ulitin. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay is about our Abba Father. Amen? Ito pong message po na ito, nabasa ko po, pag po kasi yung daily devotion, yung book po na bigay ni Dadong na Experiencing God Day by Day. So, nung binasa ko po ito, amen? So, dinagdagan ko na lang po, amen, hallelujah. Habang mag-devotion ko, babasan ko, mo pigilang gumaga. Kasi maka-amazing, Lord. Lord, grabe ka. Amen. Super maka-amaze yung ginawa at ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. This message po is realization po sa bawat isa po sa atin. Amen. At dahil po Father's Day bukas, so ang pag-aaralan po natin is about sa ating mga ama, higit sa ating Diyos, Ama na nasa kalangitan. Amen. So ang salitang Ama po ay nagbibigay ng iba't ibang larawan po sa bawat isa. Amen? Sa iba po, ito'y sumasalamin ng love, laughter, respect, and acceptance. Pero pwede pong sa iba, ito'y naglalarawan ng takot, ng fear, ng rejection, o minsan naman po is disappointments. Iba-iba po yung, iba-iba po natin siya mailalarawan based sa ating experience. Amen? Tunay nga po, di ba? Sa ating mga karanasan, iba-iba ang ating karanasan. Amen? Pwedeng minsan po, kaya medyo hindi okay yung interpretation natin sa pagiging ama o yung word na ama dahil meron tayong na-experience po na hindi maganda. Pero kadalasan sa atin, amen, para sa atin, yung ama ay yung ating provider. Yan. Siya yung ating protector. Di ba po, lalo na po, ang ating may kaya katamo, yung ausang tamo, kaya katang tatang. Amen? Iyang guidance tamo. Iyang comforter tamo din. At iya din yung magdisiplina. Kaya bawat netong kaya katamo po. Amen? And if you have Father here in heaven, na ganun kamahalin, how much more our Father in heaven. Amen? Always remember po, if you have an imperfect Father here in earth, meron kang namang isang Diyos na perpekto na nasa kalangitan. Amen.
God is our model of a father in the truest sense of a word. Siya yung pinakamodelo natin ng ating Panginoong Diyos sa pagiging isang tunay na ama. Amen? Hallelujah. It is because, number one, our Heavenly Father was willing to pay any price in order to save you. Sa Romans chapter 8 verse 32, atin pong basahin. Romans 8:32. Ay, wait. Walang po padali. Susulag ko yun, guys. Ulitin ko po. Una po, our Father in heaven was willing to pay any price in order to save you. Sa Roma chapter 8 verse 32 po, kung ang sarili ninyong anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay. Amen. Tunay po, amen. Ang ating Panginoong Diyos ay inalay niya para sa ating mga kasalanan. Ano pa ba ang hindi magbibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Men? Yung kanyang bugtong na anak, ibinigay niya para sa atin. Kung iisipin natin, meron pa bang hindi maibibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin? Amen. And number two, our Heavenly Father is always ready to meet your needs. Amen? Sabi po sa Luke chapter 11 verse 11 to 13, Luke chapter 11, 11 to 13. Sabi po dito, basahin ko po. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Tunay nga po, amen. Din kaya katamong tatang, manyatang pamangan. Naman ba ito yung biyada, amen? Pamangan yung biyada. Amen. Lahat po ng ating mga kailangan, binibigay ng ating Panginoon. Binibigyan po ng ating mga ama. Amen? Nung nanong kailangan tamo, nung nanong kailangan tamong pamangan, kailangan tamo kayong pamag-aral, po-provide na po din. Makanano pa kaya in Diyos? Amen. Take note po din, needs. Minsan po kasi, makapagtampo tamo kasi, wala tamo in needs, ay in wants, needs yun. Diba? Magkaiba po kasi yun. Magkaiba ang needs, magkaiba ang wants. Minsan po, bonus na lang kung ibibigay ng Diyos yung mga wants natin. Pero, sabi po dito, our Heavenly Father is always ready to meet your needs. Diba? Pinag-aaralan po natin yan sa science, kung ano yung mga basic needs ng isang tao. At alam po natin, iyon ay provide ng ating Panginoong Diyos. Bonus na mo talaga, reward na mo, kaya katamo nung patitang wants tamo, amen, pagkalog ng Lord. Depende katang desire na ng puso tamo. Minsan kasi, sabi nga, yung wants, makakabuti sa'yo, o pwede hindi. So, alam ng Diyos ang makakabuti sa'yo at hindi. Kaya, manyad tamong wisdom kang Lord na, bagamat once tayong metong abage, makakayap niya ba kay metong kaya katamo? Pero ito yung po yung pinaka-importante, yung mga needs natin, pinagkakaloob ng ating Panginoon. Narito tayo ngayon, malusog, amen? Malakas. Siguro naman po, wala naman pong daranog ka rin anak na nagino. Amen? Lumawet amo mo kaya katang paligid kumabsita mo. Amen? Hallelujah. Diba? Ang kaya, timo yan, kaya makapaligid kaya ating bayabas. Maranap ko, uning minsan kasi panto ng taong French fries. So once na yon. Pero sabi nga, di ba, bago likayin ng Diyos ang tao, pinanubahid niya na lahat ng kailangan niya. Amen? Be resourceful lang po tayo. Kailangan maging resourceful lang tayo kasi minsan, yung isang bagay, hindi mo kasi siya nakikita sa magandang, ganang masanting na pong umakanano yung maging kailangan tamo. Amen? And number 3 po, our Heavenly Father loves you so much that is willing to discipline you
to bring you in Christian maturity. Uulitin ko po, our Heavenly Father loves you so much that He is willing to discipline you to bring you to Christian maturity. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 11, sabi po dito, chapter 3, verse 11 to 12. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Amen? Pag po ang isang anak, amen, nakakagawa ng kamalian, magtaka ka po nung ene i-correct ng pengari. Amen? Kasi sabi nga, kapag mahal mo ang isang tao, ayaw mo siyang mapahamak. So, kailangan ng pagdidisiplina. Tinuturo po yun ng Bible. Di ba, ngayon po bawal mamalo. Pero sabi na, nasusulat din si Bible na pwede siyang paluin sa tamang, kahit among taistong lugar. Amen? Tunay nga po kasi, pag dinisiplina natin ang ating mga anak, tinuturo natin sila sa tamang landas. Amen? Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Kaya niya tayo dinidisiplina kasi mahal niya tayo. Amen? Sabi po din sa Hebreo chapter 12, Hebreo chapter 12, verse 5 to 10. 5 to 10. Sabi po dito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Diyos at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina ay ginagawa ng sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Amen? Hallelujah. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Amen. Tunay po, amen. Hallelujah. Tapong magtampo pag dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. At huwag tayong magtampo sa Diyos kapag dinidisiplina tayo ng Diyos. Ginagawa yun ng Diyos upang maging ganap tayo. Kagaya po ng sinabi kanina, di ba? Sa huling verse, gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Amen. Kaya po napakahalaga ng pagdidisiplina. Hindi lamang sa ating mga anak, kundi tayo mismo na mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi naman tayo didisiplinahin kung wala tayong ginawang mali. Hindi naman tayo tutuwid kung di tayo nagkakasala. Amen po? Kaya po, lagi, huwag kang pangunahan ng tampo, huwag kang pangunahan ng negatibong bagay pag dinidisiplina tayo. Amen? Hallelujah. And number 4, even when you rebel against Him and reject His love, your Father continues to do what is best for you. Ulitin ko pa. Even when you rebel against Him and reject His love, your Father continues to do what is best for you. Sa Romans chapter 5, verse 8 po.
Romans chapter 5, verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nung tayo'y gumagawa pa ng mga kamalian, amen, nung di pa natin nakikilala ang Diyos, amen, ginagawa na ng Diyos ang para sa ikabubuti natin. Yung para minamahal na tayo kahit nire-reject natin yung love niya sa atin, amen. Hallelujah. Kahit nung hindi pa natin kilala ang Diyos, amen, mahal na tayo ng Diyos. At ginagawa niya yung mas nakakabuti para sa atin. And number 5 po, He does not make His love for you conditional upon your love for Him. He does not make His love for you conditional upon your love for Him. He loves you even you are not loving Him. So 1 John chapter 4 verse 19 po. 1 John 4:19. Sabi po dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hallelujah. Una tayong hinanap ng Diyos, amen. Hindi tayo yung unang nakahanap sa Kanya. Hallelujah. He loves you even when you are not loving Him. Kahit nung hindi pa natin kilala at minamahal ang Diyos, minamahal na niya tayo. Amen? Hallelujah. And number 6 po, last po. He has made you His heirs and reserved a hope for you in heaven. Ulitin ko, He has made you His heirs, tagapagmana, and reserve a home for you in heaven. Sa Romans chapter 8, verse 15 to 17. Romans chapter 8. Romans chapter 8, 15 to 17. Sabi po dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng Kanyang espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos na kasama at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hallelujah. Tunay po, amen. Nakakamangha ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Yan yung pong babasan kay grabe ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Hallelujah. Our Heavenly Father was willing to pay any price in order to save you, kapatid. Our Heavenly Father is always ready to meet your needs. Our Heavenly Father love you so much that He is willing to discipline you, to bring you to Christian maturity. And even when you rebel against Him and reject His love, your Father, our Father, is continues to do what is best for you. And He does not make His love for you conditional upon your love for Him. He loves you even when you are not loving Him. And He has made you His heirs and reserve a house for you in heaven. Amen? Tunay po, amen. Hallelujah. Ganun kamahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung paano ang isang magulang na lalaki o isang magulang, ang mga magulang ay kayang ibigay ang pangangailangan, ang pagmamahalang suporta sa kanyang mga anak. Paano pa kaya? Amen? Kagaya ng ating binasa, makikita natin kung paano ipinaramdam ng Diyos sa atin ang kanya pong pagmamahal. And this is what Father is like biblically. And kung sabi nga po, kung hindi mo pa ito nararanasan, kapatid, or marahil po naging sarado lang yung puso natin dahil sa mga bad experience natin.
Amen? Sa ating mga magulang, ito ay paanyaya ng Diyos na may isang ama na nais kang kupkupin at nais kang mahalin in a way you had never experienced. And true comfort and strength from Him in our Heavenly Father po. This time po, alam niyo na po naman na wala na akong pong tatay. Pero kahit po gano'n, amen, every lesson na natutunan ko, babaunin ko yon hanggang sa pagtanda ko, kung ano yung natutunan ko sa aking ama. At kung kayo po may mga magulang pa na lalaki o may mga magulang pa na nandyan, hallelujah, hanggat buhay pa po sila, i-treasure natin sila. Amen? Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Amen? Bilang sukli. Amen? Doon sa sakripisyo at pagmamahal na pinagkakalob nila sa atin. At higit po sa lahat, meron ka man o wala ka ng tatay ngayon, we have our Heavenly Father who so much love us. And all we can do in return is to love Him. Love Him too, wholeheartedly. Amen po sa Diyos po lahat na papuri. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon ngayong oras na ito, mga kapatid. Isang patunay na bawat isa sa atin, simula nang tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo, tayo ay kanyang tinuloy ng mga anak. Ano po? Naman din lang ano po, kanina kay Sir Jelay, dahil pareho na rin po kami walang tatay. Bukas po ay magdiriwang tayo ng Father's Day. Kaya naman yung ating pong topic ngayon ay nakapanahon. Amen? So katulad nga po ng huling bahagi ng aming pong inabutan ngayon sa ating pong exhortation para sa ating pong prayer meeting. Tunay ng Panginoon ay nag-aanyaya sa atin. Ang kanyang pagmamahal ay hindi po magmamaliw. Walang patunay po ay binigay niya ang kanyang butong anak na isa-isang anak para po tungsin tayo sa ating mga kasalanan. At basahin ko po muli, yung pong huling binasa ng ating kapatid dito po sa Romans chapter 8 verse 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. So makita po natin sa ating buhay, simula na tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo, binibigyan tayo ng espiritu ng Panginoon ng hindi espiritu ng takot o pagkaalipin. Kaya naman ang bawat isa sa atin ay ariin natin. Kasi ibinibigay po ng Panginoon ito sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon para tayuan natin ang pagiging anak ng ating Panginoon. Maraming mga tao sa panahon po natin ngayon, ang Panginoon na mismo ang nagsasabi na katulad po nito sa ating pong binasa, mga kapatid, sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkukop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Sinasabi na po rito sa Romans chapter 8, verse 15, na espiritu ng pagkukop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kung minsan sa buhay ng tao, katulad nga po, kung nabanggit ni Sir Jelay kanina, hindi po natin alam kung ano mga karanasan o experience ng bawat isa sa atin kung bakit kung minsan hindi po natin may apply sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, ang tunay na ino-offer ng Panginoon sa atin. Tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay, hindi lamang bilang tagapagligtas. O ang Panginoon na nag-o-offer sa atin ng kaligtasan, hindi lamang po kaligtasan, kung hindi tunay na anak ng Diyos. Speaking of anak ng Diyos, mga kapatid,
Marami mga pagkakataon po na gumagawa sa kaisipan ng bawat Kristiyano na naroroon ang pandaraya, nag-aaway. Tunay ba na ang Panginoon ay inugpong ka or inadapt ka sa kanyang pamilya? Minsan may mga katanungan pong ganon. Kaya naman kung minsan mayroong gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay, hindi niya magawa-gawa sapagkat mismo sa sarili natin, hindi po natin ito natatanggap. Kaya naman sa oras po na ito mga kapatid, kailangan, sa ating buhay, tanggapin natin ang Panginoong Kristo. Ariin natin, kapatid natin, sabi nga po, ariin natin na tayo po ay kinupko ng Panginoon at inaaring anak. Parang nang sa gayon, mga kapatid, yung nais gawin ng Diyos sa ating mga buhay ay malaya po magawa ng Panginoon sa ating buhay. Wala pong restriction. Ano pa po mga kapatid? Huwag po tayong magkaroon, sabi nga po ng pag-aagam-agam sa ating buhay na ang Panginoon ay gagawa sa ating mga buhay. Dahil, sabi nga po, kung wala man po tayong magulang ngayon na lalaki sa ating buhay, kaya po nung sinabi ni Sister Jelay kanina, meron naman po tayong ama na naroroon sa kalangitan, naghihintay sa atin. Sige po, salamat po sa maiksing oras na pagbibigay po ng karagdagan sa ating short exhortation about ano ba natin po kanina? Aba, Father. Amen. So ito po nagpapatunay na ang ating Ama na nasa langit ay patunay na gumagawa sa ating mga buhay at lagi po natin ariin ito sa ating mga buhay nang sa gayon makagawa ang Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Sige po, pinagpala po ng Panginoon yung ating pong pag-aaral ng kanyang pong mga buhay at makapangyarihan salita ngayong oras po na ito.